Father, pagod na akong magmahal. Nabigkas niyo na ba ito? Pagod na akong magmahal. Narinig ko na ito sa isang kabataan na lumapit sa akin, mangiyak-iyak. Father, nasawa na la. Pagod na akong magmahal. Tinanong ko naman kung bakit siya pagod na magmahal. At ang bukang bibig niya, Father, kasi paulit-ulit na lang akong nasasaktan. Father, pagod na akong magmahal. Mga kapatid, kay Kristo, kung tatanungin ko kayo ngayong hapon na ito, at tatanungin nyo rin ang sarili nyo sa harapan ng Diyos, pagod na kayong magmahal. At kung papalitan ko rin yung isang tanong, pagod na ba rin kayong masaktang magmahal? Kung oo ang sagot mo, kilalanin natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos sa kapistahan ng pagtatampok ng krus ni Jesus ngayong linggo na ito. This Sunday, we celebrate the feast of the exaltation of the cross of our Lord Jesus Christ. Tatanungin ko kayo ngayong hapon, ano po ba ang hugis ng puso? What is the shape of love? Sigurado ako, ibubuntong niyo sa akin na ang hugis ng puso, ng hugis ng pag-ibig ay hugis ng puso. Yung iba, ginagawa na po natin iyan, lalo na sa panahon natin. Father, ang hugis ng puso, dalawang kamay, ipapatong sa ulo, parang makdo. Mula ulo, habang paliit na. Father, ang hugis ng puso ay dalawang kamay na ipagsasama, ipagdudugtong mo. At sa ilang sandali, may iba magsasabi sa akin, Father, may mas maliit na version na po iyan. Mula makdo, hanggang dalawang kamay, iisa na lang na kamay, dalawang daliri. Cute na lang ang puso. Pero kung lalaliman natin ang pagdidilay natin ngayon, ano ba ang hugis ng pag-ibig ng ating Diyos? Hindi puso ang hugis ng pag-ibig ng Diyos. Ano ba ang hugis ng pag-ibig ng Diyos? Ayun o. Laki o, nasa gitna. Hugis, krus. We have heard in today's gospel reading according to our patron, St. John, Jesus saying to all of us the very reason why He is here. At kahit sinong Katolikong Christian but might have eternal life. Kaya po, klaro sa atin ang dahilan kung bakit at pumarito ang ating Diyos na si Jesus. Iisa lang ang dahilan. At ano yun? Kasi mahal niya tayo. Wala nang iba. Ang pinakarason kung bakit nandito ang ating Diyos at pumarito para sa atin ay dahil mahal niya tayong lahat. Sa paanong pamamaraan niya, inilaan ang pag-ibig niya sa atin. Hindi sa matatamis na salitang, I love you. Wala naman kayong makikita sa Biblia, sinabi ni Jesus, I love you. Hindi sa anumang pera o pinansyal o material na binigay sa atin ni Jesus. Ang pamamaraan ng pag-ibig ng Diyos, ang hugis ng pag-ibig ng Diyos, wala nang iba kung hindi yung krus. Kaya pag mahal mo ang isang tao, huwag mong sasabihin lang mahal mo siya. Ang ating pamamaraan ng pagmamahal natin sa isa't isa, krus. Kaya mamaya pagkatapos ng misa, pag binanggit sa iyo ni Mrs. o ni Mr. o ng kasintahan mo, mahal mo ba ako? Ang sagot, krus. Bakit krus, Father? Ayaw namin ng krus. Kahit apelyido ko'y krus.
Ayaw na ayaw ko ang krus. Gusto ko singsing. Gusto ko tsokolate. Gusto ko teddy bear. Mga kapatid kay Kristo, Katolikong Kristiyano tayo, di ba? Nung tayo tinuruan magdasal, paano po kayo magdasal? Lord Jesus Christ, thank you sa lahat. Amen. Yun na yun. Hindi Paano po tayo magdasal mga Katolikong Kristiyano? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Krus. May lalapit sa akin at pagkakamalan akong Santo Niño minsan o Nazareno. Kakalabitin ako at sasabihin, Father, pa-bless. Paano ko kayo i-bless? Hugis puso. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Ganon. Paano tayo binibless ni Father? And may Almighty God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Krus. At sa lahat ng simbahan ng Katoliko, ang pinaka-sentro natin, wala nang iba. Krus. Kaya palala sa ating linggo na ito, ang pag-ibig ng Diyos ay simple lang. Mahal kita, at sa sobrang mahal kita, iniali kong sarili ko sa krus. Balik tayo sa aking tinanong kaninang nung umpisa ng homilya ko. Pagod ka na bang magmahal? At pagod ka na bang masaktan? Pag ang sagot ay oo, tingin sa krus. Kasi yung nandiyan sa krus, nagmahal iyan. Pero ang pagmamahal niya, hindi lang sa salita, kundi ginawa niya. At ano yun? Ang totoong nagmamahal, nasasaktan. Kung hindi ka pa nasaktan, gunggunam, hindi pwede iyon kasi hindi ka nagmahal. Kaya mga kapatid kay Kristo, pagod ka na bang magmahal? Pagod ka na bang masaktan? Okay lang. Ayun ang Diyos natin, nagmahal at nasaktan. Kung ang oo ang sagot mo sa tanong kong, gusto mo bang magmahal muli? Tanong ko sa inyo, nagmahal ka na, nasaktan ka na, magmamahal ka pa bang muli? Pag ang sagot mo'y oo, welcome to the club, sasabihin ni Jesus. Kasi kahit nasaktan siya, magmamahal at magmamahal mulit-muli. At ang mga Katolikong Kristiyano, kahit nasaktan, magmamahal at magmamahal mulit-muli. Anong hugis ng puso? Anong hugis ng pag-ibig? Hindi ko ano-ano. Ang hugis ng pag-ibig bilang Katolikong Kristiyano, krus. At kung tatanungin na kayo mamaya, gaano mo ako kamahal? Ganito kalaki.